Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Itong lecture natin, galing ito sa book ni Saint Alfonso Liguori, no? Uniformity with God's Will. Napakagandang topic ito. I hope, medyo malalim, pero maiiba ang buhay mo. Makakaiba talaga ito ng pananaw sa buhay kung ito ay naintindihan mo at pagpasensyahan mong pakinggan, no? Sa iba, parang may pagka-boring, pero ito, sa akin, personal, nabago ang pananaw ko sa buhay nung na-learn ko itong turo tungkol sa uniformity with God's will ni Saint Alfonso. Okay. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 58, "You must be therefore perfect as your Father in heaven is perfect." Diba? Dapat tayo maging perfecto. Sabi nila, nobody's perfect, pero wag natin kalimutan, si Jesus ang nagutos natin na tayo ay maghangad na tayo ay maging perfecto. Dahil ang ating Ama sa Langit ay perpekto. Okay. So, paano maging perpekto? So, perfection is founded entirely on the love of God. So, magiging perpekto tayo kung tayo ay magmamahal sa Diyos. Ang perfection ay maaabot natin kung ano kalaki ang pagmamahal natin sa Diyos. Okay. So yun pala ang paraan para maging perpekto is to try your best to love God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Loving God is the way to perfection. Okay. Ang tanong, how? Paano natin ma-perfect ang ating love kay God? Madali lang anong sabihin natin. Hindi naman natin dito sa picture, hindi naman natin ma-embrace si Jesus. Wala pa naman Tapos hindi naman natin nakikita si Jesus because Jesus is in heaven, His Spirit, no? Although na-receive natin siya sa Eucharist, pero concretely, magkakanta tayo ng praise and worship, yan lang, mag-concentrate, we love God. So, paano natin ma-love si God perfectly? Okay, eto, napaka-importanting slide na to. Perfect love of God means the complete union of our will with God's will. So, isipin mo itong picture na to, ni-research ko kung ano yung pinakamagandang ma-imagine nila paano yung complete union. So, yung kalooban mo, no? At saka yung kalooban ng Diyos, magkaisa. Complete union, magkapareho. Yung parang, kung sa one heart, one mind kayo, parang magkapareho kayo ng utak, para magkapareho kayo iniisip. O anong gusto niya, gusto mo rin. So, yan. Yan pala ang paraan patungo sa perfect love of God. To seek His will, the complete union of your will and His will. Okay. So, parang two hearts that beat as one. So, the principal effect of love is to unite the wills of those who love each other as to make them will the same things. So, yung yung taong nagmamahalan, magkapareho sila ng gusto. Di ba? Pag gusto ko ice cream, ay gusto ko rin ice cream. Oy, ang sweet naman. Di ba? Parang ganon. So, hindi lang yan sa romance, kundi sa Diyos. Yung
iniisip ng Diyos yung kalooban niya, hindi ka na uutusan, hindi ka na kailangan pagsabihan na maglinis, kasi kagaya ng amo mo, natutuwa yung amo mo pag ang kalooban mo magkaparehas na sa amo mo. Yung pag wala siya, may nakita kang dumi, alam mong gusto ng amo mong malinis, hindi ka na pagsabihin, maglilinisin mo na. May nakita kang silya na sira or appliances na sira, sabihin mo, ay, nasira to. Hindi yan, itatago mo lang, hindi mo sabihin, matagal na bang sira to? Ay, matagal na, mga 2 buwan na. Ba't di nyo pinaalam sa akin? Ay, hindi ka naman ang tanong. Pero kung yung totoong may malasakit sa bahay, hindi ka na sabihin, pareho na kayo ng isip. Ay, sir, nasira tong electric fan, paayos natin. O, ano to? So, hindi ka nagkikwenta, yun din sa kay Lord. Yung mga bagay na kasalanan, labag sa utos ng Diyos, yung taong malayo pa ang kalooban sa Diyos, nagre-rebelde yung utak niya. Kagaya ng isang, matandaan ko nung high school pa ako, tinawag ako ng isang parang barumbado sa barangay. Sabi niya, halika nga dito, Dino. Sabi niya, ang Diyos, hindi ako believe sa Diyos. Hindi ako niwala sa Diyos. Kasi, bakit naman? Hindi ko makalimutan, sabi niya. Kasi, ang sarap ng sex. Bakit niya pagbawal yung makipag-sex tayo sa iba? Sarap niyan. So, example lang yan. Alam niyang masama, pero nagagalit siya sa Diyos. Bakit daw pinangbabawal? Kasi, yung utak niya, iba ang andar sa andar ng utak ng Diyos. Kuha niyo? So, kahit ngayon ikaw, Kristiyano, kahit ikaw sumusunod, sabihin mong mabait ka, nagsisimba, sumusunod ka sa utos ng Diyos, pero sa loob-loob mo nag-aagrabyado. Bakit ba kailangan bakit ba ayaw ng kondom ng simbahan? Bakit ba ayaw ng live-in? Bakit ba ayaw ng pagpalaygit? Bakit ba ayaw ng mga LGBT na mga homosexual? Mga ganon-ganon. Kadami ng mga... So, nag-aalburuto tayo kasi bakit ba hindi na lang patayin yung mga nangre-rape? So, dapat patayin ka agad. So, yung sinusunod natin, pero sa loob-loob natin nag-aalburuto, hindi pa tayo one heart kay Lord. So, pag ang tao ay malapit na kay Lord, dahan-dahan, naiintindihan niya at nagiging gusto niya rin kung anong gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, kung bakit niya ito pinagbabawal, bakit niya pinapagawa. At saka higit pa doon, mag-a-advance pa sa mga araw-araw na mangyayari sa buhay niya. Hindi lang doon sa mga batas at sa mga kautusan ng Diyos magkakaisa yung kanilang kalooban, kundi darating ang punto na kahit anong mangyayari, trahedya man sa buhay niya o maganda man, nalalaman niya na ito ay gusto ng Diyos para sa kanyang buhay. Yung nangyayari sa buhay niya. It follows then that the more one unites his will with the divine will, the greater will be his love of God. So, ang pagmamahal natin sa Diyos ay masusukat pala kung gaano ikaw mapagkaisa mo ang iyong kalooban. Pag nagkaisa ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, kung gaano ito nagkakaisa,
ganun din ang kalaki ang pagmamahal mo sa Diyos. Kasi may degree yan eh. Parang rate 1 to 10. Anong rate mo ngayon? Anong stage ka ngayon sa pagkakaisa sa kalooban mo sa Diyos? So may degree yan. The more one unites His will, nang iniisip ng Diyos, at saka sa iniisip mo, at saka kalooban mo, the greater your love for God. Okay. Ito example. Mortification, meditation, receiving Holy Communion, acts of fraternal charity are all certainly pleasing to God. So, alam niyo bang mortification? Yung mga mortification, for example, fasting. No? Dati, nung unang panahon, uso pa yung magluluhod sila sa asin, o magsusuot sila ng mga hair shirt, yung makakate na mga damit, mga Middle Ages, parang penitensya. Yun, uso pa yan. Maglalagay sila ng abo sa ulo, saklot, mortification. Okay? Meditation. So, ito daw lahat ay pleasing to God, but only when they are in accordance with His will. When they do not accord with God's will, He not only finds no pleasure in them, but He even rejects them utterly and punishes them. Anong isabihin nito, mga kapatid? Di ba lahat ng sinabi dito sa taas puros mabubuti, mga mabubuting gawain? Okay, pansinin nyo. Puros mabubuting gawain yan. Pero pag hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi matutuwa ang Diyos. Ha? Sabi, bakit, brother? Puro na magagandang gawain yan, hindi pa matutuwa ang Diyos? Hindi pa ayon sa kalooban niya? Yes, pwede. Example, okay, mortification. Example, fasting. For example, Sunday, hindi ka pwedeng mag-fasting. At saka, especially on Easter, hindi ka pwedeng mag-fasting kasi lahat ng Sunday at saka Easter ay to be as a sign of celebration because the Lord has risen in the church. So, you join with the celebration. Time of Easter calls for celebration. Nagpa-fasting ka pa rin. Example ko lang hindi kalooban ng Diyos. Tapos, for example, meditation. Nagme-meditate ka, di ba? Maganda, magpe-pray ka. May-meditate ka 1 oras, 2 oras. Pero, may responsibilidad ka, may trabaho ka. Saan ba yung treasurer sa ating opisina? Wala. Late. Bakit? Nag-meditate. Hindi kalooban ng Diyos yan. Nag-iskapo ka. Nagme-meditate ka, magandang gawain, pero hindi kalooban ng Diyos na mag-iskapo ka sa trabaho mo. No? And then, for example, receiving Holy Communion. Di ba? Magandang gawain ng receiving Holy Communion. Hindi ka pa nagkapag-confess. May mortal sin ka. Hindi kalooban ng Diyos yan. No? At saka, acts of fraternal charity. Nagbibigay ka ng tulong sa kapwa mo, mga mahihirap. Pero yung perang ginagamit mo sa pagtulong ng pagkain sa mahihirap, inakaw. Hindi kalooban ng Diyos yan. No? So, ang sabi dito, kahit gumagawa ka na mabuti, pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos, yung paraan mo, hindi matutuwa ang Diyos. At saka, ikaw pa ay i-punish. No? Grabe na talaga itong Tagalog ko. Natataya na. Punish in Tagalog. In Filipino, that's parusahan. Parusahan pala Sus, ako. May kudigo pa sa Google. Parusahan. Paparusahan ka pa, no? Kung kahit ano kaganda ng ginagawa mo, at saka hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi matutuwa ang Diyos, no?
parusahan. Example, may dalawang servants, no? Yung silang dalawa, inutusan. For example, merong darating na bisita ang amo. Yun sila. Yung isang servant, inutusan na mag-prepare ng guest room, linisin niya yung guest room, prepare niya yung mga unan, gano'n, lahat, kasi may bisita. Tapos yung isa naman, inutusan na mag-prepare ng sala. Yung sala, ayusin niya. Okay? Okay. At sabi dito, one works unremittingly all day. Ang isa, buong araw nagtrabaho. Pero, imbis na ayusin niya yung guest room kasi may bisita, nag-garden siya. Hindi niya sinunod yung utos ng amo niya. Nag-garden siya. Buong araw nagkaputik pa siya, nagkahirap-hirap siya, buong araw siyang nagkapawis. Yung isa, sandali lang siya nagtrabaho sa isang araw kasi yung inutos sa kanya, sinunod niya, inayos niya yung sala. Yan lang. Sa tingin nyo ba, matutuwa ang amo sa isang servant na buong araw nagtrabaho, naghirap, nagpawis doon sa garden kasi nang garden siya. Pero pagdating ng amo, hindi pa ayos yung guest room, di paparusahan siya. So, hindi makikita sa kung ano kahirap ang ginawa mo, mas matutuwa ang amo kung sinunod mo yung utos niya. Amen? Yun. So, bakit tayo magpe-perform ng mga gawain for God's glory kung hindi naman katanggap-tanggap sa Kanya? No? Just like the example na binigay ko sa inyo. God does not want sacrifices. The prophet Samuel told King Saul. But he does want obedience to his will. Does the Lord desire holocaust and victims, and not rather that the voice of the Lord should be obeyed? Oh, bakit? Ano nangyari kay King Saul at saka kay Prophet Samuel? Ito kasi nangyari. Inutusan ni Lord na salakayin ang Amalekites. Si King Saul ang inutusan. No survivors, kahit animals wala, patayin. Yun ang utos ni God. Hindi sinunod ni King Saul. Hindi niya, bakit sabi ni Prophet Prophet Samuel, bakit hindi mo pinatay ang mga animals, mga sheeps? Kasi iaalay ko ito kay Lord. Kasi kailangan ko ng mag-sacrifice, ialay para matuwa si Lord. Oh, natuwa ba si Lord? Nirebuke ni Prophet Samuel si King Saul. Dahil doon, binigay ni God ang pagiging hari kay King David. Kaya naghanap sila ng kapalit. Kaya yung si King David, yung maliit pa, inanoint siya ni Prophet Samuel. Dahil sa disobedience niya. O, tingnan mo. Maganda ba mag-alay ng sacrifice kay God? Maganda. Tutuwa si Lord. Pero, hindi ayon sa kagustuhan ni God. Ito, sabi niya, God wants obedience rather than sacrifices. Hindi niya sinunod. Hindi niya pinatay ang lahat ng animals na pinapapatay sa kanya ni God. Kasi, so dito nyo nakikita mga kapatid, na kahit anong kaganda pa ng ginagawa mo, pag hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi siya matutuwa, no? Hindi siya magagalak. The greatest glory we can give to God is to do His will in everything. Remember, I repeat, the greatest glory daw na magbibigay natin kay God is to do His will in everything. Our Redeemer came on this earth to glorify His Father in heaven. And tinuruan niya tayo.
He set an example. Sabi ni Jesus, I came down from heaven not to do my own will, but to do the will of my Father who sent me. Kahit na si Jesus, Diyos na siya. Second person of the Trinity. Sabi niya, he set an example. Pumunta ako dito para hindi gawin yung kalooban ko. Kalooban ng Ama ko. So, diyan mo makikita na big deal talaga kay God ang kalooban niya na susundin natin. Okay? Sabi niya, kung sino man ang susunod sa kalooban ng Ama ko ay aking tuturuingin kong kapatid. Sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 15, no? If you keep my commands, you will remain in my love. Meaning, the sanctifying grace, the charity remains in you. Just as I have kept my Father's commands. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown into the fire and burned. So, mapupunta ka sa impyerno, no? If you do not remain in His love. How to remain in His love? Keep His commands, the commands of His Father, the commandments, the Word of God. Okay. Sabi ni Saint Teresa of Avila, those who give themselves to prayer should concentrate solely on this. So, kung tayo ay nagpe-pray, ito yung i-concentrate nating hilingin kay God. Na sana, Lord, turuan mo ako kung paano ko ipagkakaisa ang aking kalooban sa iyong kalooban. Hindi madali yon. Ito ay isa sa pinakamahirap na gawin. Yung, di ba? Yung Anima Christi, no? Yung song during offertory, di ba? Take and receive, O Lord, my liberty, di ba? Take all my will, my life, di ba? So, everything in me, kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. No? So, ito yung concentrate mo. Lord, teach me, give me the grace to how to unite my will to your will. Kung paano ko ito ipagkakaisa. Kasi, lumalaban eh. Itong ating kalooban, ang ating kagustuhan, kasi lalo na pag materialistic ka at saka hindi ka masyadong nag-iisip sa Diyos parate, lalaban to yung laman natin. Lumalaban tong makamundong isip natin, makamundong laman natin sa kalooban ng Diyos. Pag hindi pa ito train. So, you ask God na ititrain ka niya to unite His will to your will. Okay. The more fully they practice this, the greater the gifts. So, napansin niyo yung mga santo? Si Saint Joseph of Cupertino, lumilipad. Nagle-levitate. Si Saint Padre Pio, nagbabilocation. Nakakabasa ng mind ng tao sa confession. Maraming si Saint Rose of Lima, no? Saint Teresa of Little Flower. Grabe yung mga mystical happenings, mga gifts nila. Bakit sila daming gifts nila, spiritual gifts? Because itong mga taong to, they have mastered uniting their will to the will of God. Yan ang sekreto ng mga santo. And the greater progress you will have in your spiritual life. Focus on na magkapareho ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Blessed Henry Suso. Sabi niya, I would rather be the vilest worm on earth by God's will than be a seraph by my own. Alam niyo yung seraph, di ba? Yung seraph ay the highest level of angel. Sabi, mas pipiliin ko pa, ako yung pinaka pangit na uod kung ito ay kalooban ng Diyos.
kumpara sa maging highest angel ako, pero sarili ko namang kagustuhan. Di ba? Sarili ko namang kagustuhan. Mas pipiliin ko pa na magiging pinaka maruming uod, pero kagustuhan ng Diyos. Our Lord Himself teaches us to do the will of God on earth. Di ba? Sa prayer natin sa Our Father, parati nating, bakit napaka-ikli na prayer ng Our Father, pero sinali pa talaga dyan, no? Siniksik pa talaga dyan ang part na ito. Your will be done on earth as it is in heaven. So we ask every day, God, na mangyayari sana, Lord, yung kalooban mo, matutupad sana yung kalooban mo dito sa lupa, pareho na ito ay natutupad sa langit. Matutupad sana, hinihiling mo si Lord na matutupad sana yung kalooban mo sa mga tao, lalo na dito sa buhay ko. Lord, pinapahintulutan kitang matupad kung ano man ang plano mo sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sana, Lord, matupad ang kalooban mo sa akin, dito sa akin, at dahil sa akin. By me, with me, and in me, no? Bakit ba mahal na mahal ni God si King David? Tinawag nga niya si King David na the man after my own heart. No? He is the man after his own heart, si King David. Bakit? Kasi ang ambisyon ni David, he asked God for one thing alone. To teach him to do His will. Teach me to do your will, O God. So, kaya, mahal na mahal. Wala nang hihigit pa sa lahat ng mga hari. Si King David is the king par excellence. He is after God's own heart. Wala nang hihigit pa sa mga hari kay King David. Paborito ni, kaya nga si Jesus tinawag Son of David. No? He is the favorite of Jesus, of God the Father, because He always wants to do the will of God. Teach me. He asked God for one thing alone. Teach me to do your will. Sabi ng mga saints, a single act of uniformity with the divine will is enough to make a person a saint. Pag totohanan talaga, a single act daw of uniformity to the divine will is already enough to make you a saint. Grabe, ha? Absolutely true. Because he who gives his will to God, kasi pag binigay mo ang pag sinurrender mo kasi, napakatamis talaga sa tenga ni Lord, pakinggan na, take all my will. So, lahat ng kagustuhan ko, Lord, ikaw. Parang sinasabi mo, parang possess me, Lord. Parang, kung lahat, ano mangyayari sa buhay ko kung gusto mong magkasakit ako, gusto mong aabot ako ng 150 years old, susundin ko, Lord. Kung ako ay mamatay sa paraan ng matutulog, okay lang, Lord. Kung mamatay ako sa torture, okay lang. Parang ganun ba? Kahit anong darating sa buhay ko, everything, gawin mo lang sa buhay ko ang plano mo. Yun. Kaya mahirap yun. Kaya matamis ang tenga ni Lord kasi napakahirap because you are trusting Him. You cannot give your heart, your will to God if you do not trust Him. Diba? Kasi, okay Lord, I give to you my will. Sabi, okay, bigyan kita nito. Ay, wag muna Lord, joke lang. No? So, he who gives his will to God gives Him everything. He who gives his goods, pag tayo daw ay nagbigay ng ating mga limos, yung pag tayo ay nagpalatigo, pag nag-fasting tayo, ang binibigay natin kung anong meron tayo.
Pero ang taong nagbibigay ng kalooban niya, yung binigay niya yung will niya kay God, lahat ay ibinigay na niya. Wala na siyang maibibigay pa. Kaya, napakatamis talaga sa tenga ni Lord when we give our will to Him. So, higit pa dyan, no? Ang giving our will than giving your money, your blood, your alms. Okay. We cannot offer God anything more pleasing than to say, "Take us, Lord, give thee our entire will." No? Take me, Lord. I give to you my entire will. Kasi, di ba? Ito yung dalawang binigay sa atin ng Lord na special. Our intellect and our free will. Yung kagustuhan, yung kalooban natin. So, yung kalooban at kagustuhan mo, ibibigay mo kay Lord. Di ba? Nirerespeto talaga ni Lord yung kagustuhan natin. Hindi niya talaga binaviolate yung free will natin. Tapos, ibibigay mo. It is so pleasing to God. So, only let us know your will and we will carry it out. So, napaka-gandang prayer to pag sinabi mo ito, sabi, "Take us, Lord, we give you our entire will. Only let us know your will and we will follow it." Or meaning, carry it out. Take us, Lord, we give our entire will to you. Only let us know. Sabihin mo lang, Lord, ipaalam mo lang sa amin kung ano yung kagustuhan mo at aming susundin. Siyempre, ang unang prinsipyo sa kalooban ni Lord, makikita natin sa Bible. Siyempre, no, sa Word of God, the Ten Commandments, makikita natin yung kung ano ang kalooban ni Lord sa Bible. Pero, hindi lahat ng kalooban ng Diyos sa ating buhay, araw-araw, mababasa sa Bible. No? Kung may darating sa atin na negosyo, hanapin mo sa Bible, tatanggapin ko ba tong negosyo na to? Magpapari ba? Wala. May mga bagay-bagay na instant na kailangan natin mag-decide. May darating, nasunog yung bahay mo, kalooban, hanapin mo. Yung nasunog kong bahay dito ba sa Bible? Wala, di ba? So, una, ang mga kalooban ng Diyos, of course, nasa Bible sa Commandments. Pero, meron din tayong dapat pag-aralan na mga prinsipyo kung paano tatanggapin yung kalooban ng Diyos na hindi natin makikita sa Bible or sa mga utos niya. Conformity signifies that we join our wills to the will of God. Uniformity means that we make one will of God's will and ours, so that we will only what God wills. That God's will alone is our will. Parang tongue twister, ano? Will, God's will, no? So eto, anong ibig sabihin ng binasa natin? Yung gugustuhin lang natin kung ano ang gusto ng Diyos. We will only what God wills. And sino itong nasa picture? Ito ay si Saint Maria Gorete. She died at 11 or 12 years old. Sinaksak siya 14 times ni Alessandro kasi pinagtatangkaan siyang i-rape. Nanlaban siya. Ito yung totoong nanlaban. No? Nanlaban siya kasi it is a mortal sin. Hindi siya pumayag. Kaya sinaksak siya ng screwdriver ni Alessandro, ng kanyang kapitbahay na pinagkakatiwalaan. Si Alessandro ay 19 years old or 20 years old. Mahilig magbasa ng mga pornographic magazines. No? Ito si si Maria Gorete, pinagtangkad. So, sinaksak siya at saka narinig ng nagising kasi nagbabantay siya ng baby, nagising yung baby umiyak, yung kapitbahay tinulungan, tumakbo si Alessandro, siya dinala sa ospital. So, nabuhay pa siya ng overnight sa hospital, pinuntahan siya ng pare, at saka tinanong siya, "Are you willing to forgive the one who did this to you?"
Sabi niya, yes, I forgive Alessandro. And I want him to be with me in heaven someday. I want him to be with me in heaven someday. Sabi niya, I forgive him. Sabi niya. So, dito mo makikita, ito yung example ko, dito mo makikita na ang kalooban niya ay nagkaisa sa kalooban ng Diyos. Bakit? Ano bang kalooban ng Diyos? Na kahit ni isang tao walang mapupunta sa impyerno, sana. Na ang pagpapatawad, si Saint Stephen, nung binabato siya habang pinapatay siya, sabi niya, Lord, patawarin mo sila. Huwag mong don't put this sin into their own hands, no? Forgive them for they do not know what they are doing. So, natutuwa si Lord sa mga ganung tao kasi yan ang kalooban ng ni Lord. Pero kung yung isip mo pa, pag nakita ka may ni-rape, sana manglaban na yan. Sana bigyan nyo ng baril yan. Sana mamatay na yan. Patayin nyo na yan. Kung ganyan ka mag-isip, tapos, napansin mo, pag ikaw magsabi, huwag naman sana ganon, di ba babanatan ka sa social media, sa Facebook? Kasi lahat ng tao, halos lahat ng tao, majority, ang kanilang kalooban ay napakalayo pa sa kalooban ng Diyos. Kalooban nila, paghihiganti, galit. Hindi nila kusang maintindihan kung bakit papatawarin. Ang layo-layo. Sabi nila, Kristiyano sila, pero instant sa kanila. Instant ang paghihiganti. Kung sasampalin mo, sasampalin din kita. Ganon. Sabi nga, iba, nagsisimba, pero maririnig mo sa boses sa kanilang mga salita, nagsisimba, nagpe-pray, pero maririnig mo sa kanilang bukang bibig nila, sige, pag pinatay mo ako, huwag mo lang akong tirahan ng kahit konting buhay. Kasi pag tinirahan mo ako ng kahit konting buhay, papatayin talaga kita. Di ba? Yan ang pinaka-common na sasabihin. Huwag mo lang akong tirahan ng kahit konting buhay. Pag natirahan ng konti, palagot ka sa akin. Kristiyano tayo, pero deep inside, yung paghihiganti, we are so ready to take revenge. Layo pa natin sa will, sa kalooban ng Diyos. So this is the summit of perfection. And to it we should always aspire. This should be the goal of all our works, desires, meditation, and prayers. So, pag nag-pray para tayo, nag-meditate tayo in our intentions, ito pala yung i-ask natin kay Lord. Lord, how to do your will? How to unite my will to your will? Na magkakaisa na ang ating kalooban. Na hindi na ako kailangang utusan pa. Parang automatic na alam mo na, one heart na kayo. So, paano natin ito makakamit? Magpapatulong tayo sa mga saints. We ask the saints. Okay? Sabi dito, Holy Patrons, our guardian angel. Papatulong tayo sa ating guardian angels. Above all, our Mother Mary. Bakit Mother Mary? Because si Mother Mary is the most perfect of all the saints because she has the most perfectly embraced the divine will. Kaya, the Immaculate Heart of Mary and the Sacred Heart of Jesus, ang tawag diyan sa kanilang heart, the alliance of two hearts. The twin hearts of Jesus and Mary. The alliance of two hearts. Kasi, si Mama Mary ang pinaka magkaparehos sa puso ni Jesus. Kasi, nakikita mo ba si Mama Mary nagre-rebelde habang pinapatay si Jesus? Ano yan? Tahimik lang siya. Umiiyak lang. Lulungkot siya. Pero alam niya, tanggap niya na ito ang kalooban ng Ama para sa kanyang anak. So, everything, siya ang we ask the help of Mama Mary because she is the example of
who embrace the divine will most perfectly. Okay. Uniformity in all things. So, in prosperity, nakita niyo itong picture dito sa kaliwa, nanalo ng loto. No? In prosperity daw, kahit yung mga makasalanan, madali lang sa kanila na ipagkaisa ang kanilang kalooban sa plano ng Diyos. Siyempre, maganda ang nangyayari, di ba? In prosperity. But, etong picture sa kanan, nasunugan. But it takes saints to unite themselves to God's will when things go wrong and are painful. Diba? So, mga tao makamundo, madali lang, siyempre sa kanila na, oh Lord, your will be done. Kasi nanalo ka. Kasi na-promote ka. Kasi nag-enjoy ka sa Boracay. Pero it takes a holy person, a saintly person, na makuhang magsabing your will be done kahit may trahedya na. Madali magsabi kung your will be done kung prosperity, pero pag may trahedya, nawalan ka ng bahay, nawalan ka ng negosyo, nawalan ka ng trabaho, it takes a saint to say, this is your will, I accept it, I am happy because this is your will. Sabi ni Saint John of Avila, sa panahon daw ng trahedya, sa panahon ng problema, adversity, in times of adversity, no, ng suffering, ang isang pagsabi mo na blessed be God, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng bahay, sabi, blessed be God, is more pleasing to the ears of God, is more worthy than 1,000 acts, than 1,000 saying of blessed be God in times of prosperity. So, kung lahat, walang problema, ang ganda sarap ng pakiramdam mo, sabihin mo blessed be God, kahit 1,000 pa sabihin yan, mas matimbang, mas mabigat pa rin ang kahit isang blessed be God ng tao na nasa kahirapan. Kuha niyo? Furthermore, we must unite ourselves to God's will, not only in things that come to us directly from His hand, such as sickness, desolation, poverty, death, or relatives, but likewise in those we suffer from man. For example, contempt, justice, loss of reputation, loss of temporal goods, and all kinds of persecution. Okay, ano ibig sabihin ng binasa natin? So, hindi lang daw natin tatanggapin yung mga, di ba, pag nagkasakit ka, nagka-cancer ka, namatay yung relative mo, namatay yung family members mo, wala kang trabaho, tapos sabihin mo, I accept this, Lord, I accept this, because I know that all things work together for good. Lahat to, nangyari to, kasi pinayagan mong mangyari to sa buhay ko, kasi may plano ka. This is your will. Okay. So, hindi lang yun ang tanggapin mo. Kahit pa yung galing sa kamay ng tao, yung persecution, yung pagpapahamak sa'yo, yung unfair, pinagchichismis ka, inimbentohan ka ng mga kwento, loss of reputation, contempt, injustice, injusticia, lahat yun tanggapin mo pa rin. Sabi dito, no? We must unite ourselves to God's will, not only sa mga natural disasters, calamities, but even sa kamay, mga injustisya galing sa kamay ng tao. We still, included yan,
sa will ni God na i-accept natin. Okay? It is a certain of faith that whatever happens, happens by the will of God. Pasok natin to sa kokote natin. Huwag nitong kalimutan. Whatever happens, happens by the will of God. Grabe ka naman, Brad. Dali lang sabihin. Yes, madaling sabihin. Hindi ko nga rin alam kung anong mangyari to sa akin. Ninervyusin ba ako? Hindi. Basta, kung anong mangyari, we ask God, tulungan mo lang ako, Lord, pag andun na. Huwag natin pangunahan. So, mahirap talaga. Pero, tanggapin natin kasi yan ang commandment ni God. Whatever happens. So, ibig sabihin, pag nasunugan ako, pag namatayan ako, pag naka-cancer ako, pag pinatay ako, pag nalugi ang negosyo, galing kay God? Yes. It is certain and of faith that whatever happens, it is by the will of God. Siyempre, ang gumagawa ng mga trahedya, mga kahirapan, mga pangit na mga nangyayari sa buhay mo, siyempre, ang kalaban, ang demonyo. Pero, walang mangyayari na gagawin ng demonyo na hindi papayagan ng Diyos. Tandaan niyo yung kay Job. Lahat ng mga temptation at sa mga trials at sa suffering, lahat, kontrolado ng Diyos. Hindi niya papayagan yan kung hindi niya kontrolado. God is in control. Okay? So, from God comes all things, good as well as evil. Ha? Kahit evil, si God ang may gawa? No, I will explain that later. We call adversities evil. So, yung evil na sinasabi dyan is adversity. Parang synonymous ng evil. Adversity is mga trahedya. Yun. So, kahit mga trahedya, galing sa demonyo, pero inaalaw ni God kasi kaya niyang ibaligtarin yan for your own good, for your salvation. For your salvation. For the good of your soul. Actually, they are good and meritorious when we receive them as coming from God's hands. So, may gantimpala ang Diyos sa iyo pag ito'y tinanggap mo as coming from God's hands. Totoo na hindi ayon sa kagustuhan ni Lord na ikaw ay na-hold up. Hindi ayon sa kagustuhan niya ang ginawa ng hold-upper na ikaw ay hold-upin. Yan ang example, okay? Baka isipin nyo, ay, kinokonsente pala ng Diyos yung mga kasalanan ng mga makasalanan, yung mga gumagawa ng inhustisya. Kinokonsente pala niya. No. Hindi niya gusto yan, yung ginagawa ng mga taong gumagawa ng mga karahasan at sa kapagnanakaw. God does not will his sin, nor does he concur in the sinner's bad will. But God does, in a general way, concur or agree in the material action by which such a one strikes us, robs us, or does us an injury, so that God certainly wills the offense we suffer, and it comes to us from His hands. Example, na-hold up ka. Ayaw ng Diyos yung ginawa ng tao na nang-hold up sa'yo. Pero ikaw, na-hold up ka na. Ano ba yon? Kalooban ba yun ng Diyos? Galing ba yun sa Diyos? Yes. Na-hold up ka. Bakit niya pinayagan na na-hold up ka? Nagbabantay ka naman. Siyempre na lang siguro kung sabihin nyo, mga kapitbahay, meron akong 20 million dito. Buksan ko yung gate ko. Okay, siyempre, kabubuhan mo na yun. I-hold upin ka talaga. Pero, nagbabantay ka na. Hindi ka naman nagyayabang.
Lahat ginagawa mo naman para hindi ka ma-hold up. Na-hold up ka pa rin. Yan ay pinayagan ayon sa plano ng Diyos. Hindi niya plano ang kasalanan ng taong yon, pero yan ay galing sa kamay ng Diyos. May plano siya sa buhay mo para sa iyong kaligtasan. Sana maintindihan nyo. Okay. For example, itong sa picture na to ay si Absalom, anak ni Haring David. Si Haring David ay pinarusahan ni God, kahit mahal na mahal niya, pinarusahan pa rin ni God kasi may ginawang kabulastugan si Haring David, no? Ibang usapan naman yun kasi mata, para hindi tumaas. Si anak ni Haring David, si Absalom, nagrebelde siya at nag-aklas. Parang siya ay nag-lead ng rebellion against the kingdom of his father. Pero sabi ni God, ito, I will raise up evil against you out of your own house, and I will take your wives before your face and give them to your neighbor. Sabi ni God. No? So, thus the Lord told David that he would be the author of those things. He would suffer at the hands of Absalom. So, I will raise up evils against thee. Yun, galing sa Bible yan. Sabi ni God. I will raise up evils against you. So si God ang author ng punishment. Galing lahat, dito natin makita na galing lahat kay Lord. Kahit evil pa yan, ginagawa niyang kasangkapan so that His will be done. Kahit yung mga Assyrians, the Assyrians invaded Israel. As a punishment, hinayaan ni Lord na matalo sila ang mga Israelita sa Assyrians. Ang pagkatalo nila, binigay sila sa kamay ng mga Assyrians bilang parusa sa kanila. So, dito natin makikita na yung the brutality of the Assyrians is allowed by God as a lesson, as a discipline to them. Kagaya kay Job. Si Job, yung kanyang servant, tumatakbo papunta sa kanya, no? Di ba? Di ba si Job, lahat nawala sa kanya. Kahit buong katawan niya, nagkaroon pa ng mga skin disease, di ba? Tapos hindi na siya nilalapitan ng asawa niya, baho-baho na niya, di ba? Yaman-yaman niya, mga anak niya namatay, pinatay, ninakaw ng lahat ng mga kahayupan niya, ari-arian niya, wala sa kanya. So, nung tumakbo yung kanyang servant at pinaalam sa kanya na your children and your goods has been slain by the Sabians, mga Sabians na mga tribo. Pinatay yung mga anak niyo ng Sabians at saka kinuha yung mga hayop mo. Okay. Anong sagot ni Job? Sagot ba niya, the Lord has given me my children and my possessions, and the Sabians have taken them away? Yung ba sagot niya? Binigay sa akin ang anak ko at mga ari-arian ko kinuha ng mga Sabians? Hindi. Ang sagot niya, ang Diyos ang nagbigay sa akin ng mga anak ko, ang Diyos rin ang kukuha. So, dito natin makita na naiintindihan ni Job, na ginamit lang na instrumento ang mga Sabians na ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa kanya. The Lord gave and the Lord taketh away. So he realized that the adversity had come upon him by the will of God. Therefore, as he added, as it had pleased the Lord, so is it done. Blessed be the name of the Lord. So, blessed be the name of the Lord in time of adversity is
1,000 times more pleasing than saying, "Blessed be the name of the Lord" in times of prosperity. So, napakagandang topic to mga kapatid. I think 1/2 pa lang tayo. Meron tayong part 2. Pagpatuloy natin next time kasi 1 hour na, time na, no? So, hanggang dito lang muna tayo. Pagpatuloy, I hope next week, subaybayan nyo because may maraming example na binigay si Saint Alphonsus Ligori na napakaganda. Okay? Full screen. Hello everyone. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you for attending. Hello. Hindi ko na kayo mag-greet lahat isa-isa. So, hello na lang sa inyo. So, Brother Danilo, Sis May. Brother Danilo, murag dugay-dugay wala naka-pray. Unmute yourself. Unsaon yun. Brother Danilo. May gabi, Doc. May gabi. May gabi. Closing prayer ta, Brad. Ikaw closing prayer. May gabi, Doc. May gabi po sa tanan. No? Nakapaminaw karon sa ang topic karong gabi na. So, mag-ampo ta, closing prayer. Ang ibutang atong tagsatag sa kagalingon, ihas siya sa pangamahan. Pangamahan sana santo amin. Amo na pangamahan, daghang kayong salamat Lord. Ining kagabion in paghapon ang gastos sa kinabuhi. Salamat kayo Lord sa imong pag-atiman kanamo sa matag adlaw namo. Salamat kayo sa gayon imong gatag kanamo Lord ako kami makapaminaw ning tuloy katikis nimo. Atong Lord, imong diyahan sa kanunay among mga ginatapon. Kasi Lord, sa mga kasalanan nga tanan, dahil namang tagsatag sa mga tulong mo buhat. Ang kinakabuhat mo. Salamat kayo Ginoo. Samanin doon kayo ng pagkakon ng mong ihatag ka namin. Kamong yan po Lord, nga kamang gabion na, mumintagaan o mayon nga pagkatulog, kaya Lord na, kung sa pagmata, hinaot nga ikaw, naghihapon, at mo sa nabuhi. Wala ni mahimo Lord, kung wala ka. O ang po Lord, kahit naunta ang among natutunan, kung gabi una, sa una. Tinitanan, na mo lang itong amahan, pag-ampong pangamuyo, sa ilo, pagdahil kami mo, mo lang itong amahan, padangat kami mo, pinagya si mga bugtong anak, na mga ginagsulis. Buwan sa panatang sa mahal Amen. Amen. Samahan sa anak. Sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, brothers and sisters, thank you. Brad Carlos. Salamat, Doc. Brother Jay, Brother Bon, Brother Joel. Bye-bye ha. See you next week. God bless. God bless. God bless. Stop recording.